COG Salawag. Masaya ka ba na nandito? Kami dito kinakabahan pero alam namin hindi naman gawain namin to. We are here to glorify our God. Amen? Hindi ko ba makita yung mga kamay nyo dyan? We give you the highest praise, Lord. Sabi ng Biblia kasi. Sabi kasi ng Bible, let everything that has breath praise the Lord. Ulitin ko. Let everything that has breath praise the Lord. Isa pa. Let everything that has breath praise the Lord. Yeah, we praise your name, Lord. Praise Him. Oh. The only one I need. I turn to you when you were always there. Hey! In troubled times it's you I see. I put you first, that all I need. I humble all I am, hold to you. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Always there, every hour and everywhere.
only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I will live for. Yeah. We declare your greatness, Lord. We declare your greatness, Lord. All creation cries to you. We cry out to you. Worshiping in spirit and in Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's yeah. All creation gives you praise. All creation gives you praise. You alone are great. You alone are truly great. Yes, Lord. You alone are God who reigns for eternity. Hey, hey. God is great and His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised in all the world. Oh God, you're great. God is great, sing His praise, all the earth, all the heaven, because You're living for the glory of Your name, glory of Your name. We are living for the glory of your name, Lord. All to You, oh God, we pray. Jesus, teach us how to live. Well, let your fire burn in us, Lord. Let Your fire burn in us. The holy, And all they say, God is great. Fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised in all the world. oh God, you're God is great.
for the glory of your name, Lord. Kaya kami nandito, Lord, hindi para makilala yung pangalan namin, may magawa kami magpasikat. We are here, Lord, to your glory alone, Panginoon. Hallelujah. Kulang man ang mga salita, Panginoon. But ito yung pinakaparaanan namin, O Lord, para sundin ka, O Diyos. Nakaalala ba sa preaching ni Pastor Jeff last Sunday? Naalala niyo po ba yung The Widow's Offering? Yung nag-aalay siya ng nakahuling pera niya habang nakaupo si Lord sa halaran. Sabi ng Bible, 1 or 2 gathered in His name. Diba? Naniwala kayo doon. Isa man o dalawa kakatipon para sa pangalan ng Panginoon, He is here. Habang nakaupo si Lord dito, anong offering ang iaalay mo sa Kanya? Tira-tira pa? Hindi siya karapat-dapat sa tira-tira mong pagpupuri. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kung kilala mo lang siya, He created the universe with His Word. Kung kilala mo lang si Lord. Yes, God. The sun to rise and brings the earth new life and every being. Oh, it's you, Lord. It is you, it's you, Lord. Who turns the day to night and watches me as I began to dream. Jesus, it is you. Yes, it's you, Lord. For all of my needs. What's the wrong with me? Has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. We lift the head. Hallelujah. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Oh, it's you, Lord. Jesus, it is you.
Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrong, we offer to you, Lord. I offer my life. Yes, Lord. Here and beyond. To the one and true. To the one and true. Yeah. We lift our hands. So I lift my hands. I bring my soul. We bring to you our song, Lord. All of my days, all of my rights, all of my wrong. We offer, I offer my life. Here and beyond. To the one day, Jesus, it is you. Oh, to the one and true. To the one day, Jesus, it is you. Oh, to the one and true. To the one thing true. Jesus, is you. Ikaw ang simula. Who's like the Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, your presence, God. Your presence is heaven. Let it be known your presence, Lord. Let your presence, Lord. Oh, let your presence again. Your presence is heaven to me. Oh, there's nothing like your presence. Treasures of my heart, treasures of my heart and of my soul.
can satisfy. Oh Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world can satisfy. This word will satisfy. Oh Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. oh Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven. let your presence. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Oh, it's heaven. It's heaven. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. There's nothing like your presence, Lord. There is healing. There is freedom. There is peace in your presence, Lord. Kaya hinahanap namin, Panginoon, ang inyong presensya, O Diyos. Sa inyo lamang kami, Panginoon, may kapahingahan, O Diyos. Come now again. Fill this place with your presence, Lord. Let your presence be known as we glorify your name. Oh, as we glorify your name, Lord. Bible, heaven and earth will fade, but my word remain the same. Magsasamba ka sa Diyos o hindi, mananatili sa Diyos.
karapat-dapat si Lord na sambahin. He is our Creator. Ulitin ko, He is our Creator. He is our Creator. Kaya karapat-dapat lamang na purihin ka, O Diyos, dahil Ikaw ay Ikaw, O Diyos. Itinataas ka sa aming kalagitnaan. Ibinabalik sa iyo ang karangalan. Ibinabalik sa iyo ang lahat ng pagdadakil. We honor you once again, Father. We welcome you upon this place. All the praises, glory, thanksgiving, honor, and adoration, Panginoon. Maingat namin itinataas sa dakilang lamang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hello, good morning. Good morning. At pwede bang batiin mo na yung katabi mo ng Merry Christmas? Mali, good morning. At it's good to be in the house of the Lord. Amen? Amen. Why? When we are in the presence of God, there is peace, there is joy, there is freedom, victory, protection. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Yes. And kapag tayo na sa presensya ng Panginoon, something good is going to happen. Amen doon. Kailangan i-claim natin yun. Kasama natin ngayon ang Panginoon. Okay, so meron ba tayong bisita sa umagang ito? Bago tayo magpatuloy, meron ba tayong bisita? First time na maka-attend sa Church of God sa Lawag, meron ba dyan? Wala. So, ibig sabihin, mga lumang mukha pa rin. Tayo pa rin. Anyway, si Lord naman ang magpupuno ng mga bakanteng sila yan. Okay, so, are you excited to hear the Word of God? Amen. Ako rin, excited muli. No? Bagamat deep inside me, kinakabahan, pero ako excited na may bahagi ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka matulog. Hindi ito bahay. Ayan. At tayo ay naniniwala na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. No. The acid test for gold is to rub the gold-colored item on black stone, which will leave an easily visible mark. The mark is tested by applying nitric acid, which dissolves the mark of any item that is not gold. If the mark remains, it is tested by applying aqua regia, nitric acid, and hydrochloric acid. Yan. Ganun pala pag gusto mong malaman kung yung isang gold ay fake or tunay na gold, no? Ito yung acid test. Nilalagyan nila ng nitric acid. Yan, baka nakabili kayo ng mga bars of gold yan. Tetest natin yan. Ayan, bakit ko pinapakita to? Same with our faith, meron pong hindi tunay na pananampalataya at merong genuine na pananampalataya. No? At pwede nating tingnan natin kung ako ba ay meron tunay na pananampalataya sa ating Panginoon sa umagang ito. Okay, so ang ating text po ay makikita sa Mark chapter 5 verse 25 to 29. Ang sabi diyan, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. In 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. And the last verse, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Tayo muna ay manalangin. Lord, Father God, maraming salamat, O Diyos, sa napakagandang araw nito, Panginoon.
na niloob mo na kami ay makarating sa iyong bahay panambahan. Into your sanctuary, O God. Gusto namin kayong makapiling, makaniig, O Lord God. Gusto namin kayong masamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, Lord God. And Lord God, as we bless your name, mahalago, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Lord, salamat sa presensya mo, Panginoon, Lord God. This time, Panginoon, we pray, bless us also, Panginoon, through your word, O God. Lord, nourish our body, our mind, our spirit and soul, Panginoon, through your powerful word, through your living word, Panginoon, Lord God. And Lord God, personally, Panginoon, I humble myself before your holy presence, O God. Lord, please anoint me, Panginoon, Lord God. My whole being, Panginoon, my body, my mind, my heart, my lips, O God, upang maingat ko at malinaw na maiparating ang iyong mensahe sa iyong mga anak, Panginoon. And Lord, let your name alone be glorified, Panginoon, Lord God, in this place. Ikaw lang ba itaas? Kami ay maibaba, Panginoon, Lord God. And Lord God, di kami magre-rely, Panginoon, sa karunungan ng tao, kundi magre-rely kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. That's why we entrust to you everything. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, true faith. Yan, totoong pananampalataya. Hindi po yan yung banda na true faith. Yan. At kung merong true faith, siyempre merong false faith. Meron bang false faith? Sa tingin nyo, meron bang false faith? Is it biblical? Tingnan po natin in Matthew chapter 24, verse 9 and 10. No? Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith. Many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Ang mga taong ito ay because of hardship in life, because of persecution, sila po ay nawawala sa pananampalataya. Hindi matibay ang pagkabaon ng pananampalataya ng mga taong ito. Meron silang pananampalataya, pero nung nasubukan ng kanilang pananampalataya, sila ay nawawala. And in 1 Timothy chapter 4, verse 1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by human demons. Hindi malalim ang kanilang pananampalataya. No? At sabi ng ating Panginoon in Matthew, no, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. So hindi ibig sabihin na ang tao tumatawag naman sa Panginoong Hesus ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? Kundi yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, no? At sabi ng Bible, ano ba yung false faith? Sabi ng Bible, faith without action, in James chapter 2, faith without action is dead. Alam natin yan. So ano ba yung true faith? What is true faith? Alam niyo po, marami po tayong matutunan sa umagang ito, sa buhay ng babaeng ito, no? What is true faith? Balik po tayo sa ating text. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Ano daw ba ang problema ng babaeng ito? Siya po ay merong pagdurugo. Ang kanyang issue ay pagdurugo. No? At habang inaaral ko ito, akala ko ang problema lang ng babaeng ito ay bleeding. No? Yung para ang dami palang naging problema ang babaeng ito. No? Una, meron siyang physical issue. Physical issue. In Mark chapter, balik tayo sa ating text, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. At kapag ikaw ay nagsasuffer ng ganyan for 12 years, wow, ang hirap. Ang monthly period yata ng mga babae ay natanong ko sa aking misis, nasa 3 to 4 days yata. Tama ba yun? Yung mga menopause na, ay wala na. Siyempre, of course. Yan. And ang babaeng ito for 12 years, ang tagal. No? At siguro kung 1 week lang pagdurugo, pwede pang kaya niyon pang tiisin.
Pero for 12 years, wow, ang hirap. Magsasuffer ka for 12 years. At sa ating buhay din, meron tayong mga panalangin na parang ang tagal sagutin ng ating Panginoon. Tama ba yon? No? Kailangan natin, pero parang ang tagal sumagot ang Panginoon. No? Ini-stress niya yung patience natin. No? 12 years. May singit ko lang si Dodong, no? Ito lang mga ikwento lang naman. Huwag muna kayong tumawa. No? Alam niyo po si Dodong ay meron siya ng prayer din sa ating Panginoon, pero ang tagal ng kasagutan. No? At sabi ni Dodong ay, Lord, nagtanong siya sa ating Panginoon, totoo ba na yung 1,000 years sa iyo ay saglit lang? Sumagot ang ating Panginoon ay, totoo anak, kasi hindi ako covered ng time nyo and space nyo. So yung 1,000 years ay saglit lang sa akin. Sabi ni Dodong, Lord, totoo ba na yung 100 million pesos ay baliwala sa iyo? Sabi ng Diyos ay, totoo yun anak, kasi ang lahat ng bagay dito sa mundo, silver, gold, akin lahat yan. Pati ang buong universe, akin lahat yan. So yung 100 million pesos ay baliwala sa akin yan. So sabi ni Dodong, Lord, pwede bang bigyan niyo ako ng 100 million pesos? Sabi ng Lord, oo naman anak, saglit lang ha. Sabi ng Panginoon, alam ko na lahat ngayon ay tahimik. Hindi na gets. Mahina pa rin ang internet, naglo-loading. Siguro yung iba hanggang mamayang gabi pa rin ay naglo-loading. Kailangan nyo ba ng explanation? Ibig sabihin, yung saglit lang, maghintay ka ng 1,000 years. Kailangan ko pa palang i-explain bago tumawa. No? Ano pa ba ang problema ng babaeng ito? Yan. Siyempre, ikaw ay nakakaranas ng pain, discomfort, anemic, naghihina ka. No? Maalala ko lang mga nanay, pag may mga anak na ayaw sumunod, puro wait ng wait. Sabi ng nanay, natutuyuan ako ng dugo sa'yo. Ganun pala yun. No? And what else? Ano bang problema ng babaeng ito? Spiritual issue. In Leviticus chapter 15, verse 25, alam niyo po, in those days, kapag ang isang tao ay may pagdurugo, no, she was considered unclean. When a woman has discharge of blood for many days at a time, other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just in the days of her period. No? May period ka or wala, basta nagdurugo ka, you are considered unclean. No? At kapag unclean ka, ikaw ay isang makasalanan. Ang tingin sa iyo, ikaw ay isang makasalanan. And what else? Ano ba ang problema ng babaeng ito? Meron siyang financial issue, financial problem. In verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Siguro, ang babaeng ito ay naubos na ang kanyang savings. At siguro ang babaeng ito ay nagbenta na ng kanyang properties. No? At siyempre, bagsak ang kabuhayan ng babaeng ito. No? Financial issue. And what else? Ano ba problema ng babaeng ito? Social issue. In Leviticus chapter 15, verse 27, anyone who touches them will be unclean. Lahat ng mga hawakan ng babaeng ito ay unclean na yan. Tao o mga bagay, considered unclean din. At kung sino man ang humawak sa babaeng ito, siya rin ay madumi na, unclean. No? Gising pa ba tayo dyan? Amen. Sige, pumalakpak kayo na tutulog. Ang dami pala natutulog. Yeah, unclean. Ibig sabihin, ang babaeng may pagdurugo, babae o lalaki, ito ay outcast sa lipunan. No? Hindi ka pwedeng makihalubilo. Hindi ka pwedeng makihalubilo sa community, sa relatives mo, magulang, anak. No? Hindi ka pwedeng makihalubilo. Outcast ka, kailangan mong i-isolate ang iyong sarili. Hindi ka pwedeng pumasok sa temple, sa synagogue. Outcast ka sa lipunan. And what else? Hopeless issue. In verse 26, yet, instead of getting better, she grew worse.
Lahat na ng kaparaanan ginawa niya, pero lalong lumalala. Hopeless, desperate na ang babaeng ito. So nakita natin, hindi lang pala iisa ang problema ng babaeng ito. Napakarami palang problema. Nagkasanga-sanga ang problema ng babaeng ito. And tinatawag natin dyan, suffering. Suffering. So ano ba ang matutunan natin sa babaeng ito? Una, apat ang pag-uusapan natin, 4 na P. No? Una po, you have to place your faith in Jesus. Kapag ikaw ay nakag-experience ng suffering, you have to put your faith in Jesus Christ. At bago mabuo ang pananampalataya ng isang tao, meron munang marinig about Jesus Christ ang lahat ng tao. Tama ba yon? Nung ikaw ba ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, nagkaroon ka na ba kaagad ng pananampalataya? Or may nag-share muna sa'yo? May nag-share muna. No? Tingnan natin. When she heard about Jesus, meron siyang narinig about Jesus. She came up behind him in the crowd and touched his cloak. No? Hindi naman kaagad-agad na nabuo ang kanyang pananampalataya. Meron muna siyang narinig about Jesus Christ. And in Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Jesus Christ. Kaya tayo po ay nagsusumikap na magbahagi ng salita ng Panginoong Hesus sa labas upang ang mga ibang tao ay magkaroon din ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen ba doon? Amen. Kaya tayo po ay humingi ng tulong ng bawat isa. Na tayo po ay lumabas at magbahagi ng tungkol sa ating Panginoong Hesus upang sila rin ay magkaroon ng pananampalataya upang makasama din natin dito. Kagaya mo at kagaya ko. At doon po nabuo ang pananampalataya ng babaeng ito. No? At ano ba ang narinig ng babaeng ito tungkol sa ating Panginoong Hesus? Atras lang tayo ng 2 chapter. In chapter 3, Mark chapter 3, verse 10, for he had healed many, so that those with diseases were pushing forward to touch him. Ang narinig niya about Jesus Christ ay, ang Panginoong Hesus pala ay nagpapagaling. Kapag ang mga tao pala ay mahipo ang Panginoong Hesus, siya pala ay nagpapagaling. So yun ang nabuo sa kanyang isipan na kailangan kong mahawakan din ang ating Panginoong Hesus upang ako rin ay gumaling. So yun nabuo ng kanyang pananampalataya. Kailangan niya mahipo ang ating Panginoong Hesus. And what else? Of course, nung nagkaroon na siya ng pananampalataya, kailangan niya mahipo ang ating Panginoong Hesus at meron siyang ine-expect. Meron siyang expectation na siya ay gagaling. No? In verse 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Of course, kailangan ikaw ay lalapit sa ating Panginoon. Meron kang ine-expect sa ating Panginoon. Meron siyang expectation. And, ayan, alam niyo po, I just touched his clothes. Gusto ko lang po linawin, no, wala pong kapangyarihan ang damit ng ating Panginoon. Damit lang po yun, wala pong kapangyarihan ang damit. No? Kaya kung ikaw ay nakikipunas pa rin ng tuwalya, ng panyo, wala pong kapangyarihan yun. Ano ang may kapangyarihan? Ang ating Panginoong Hesus. Mga tradisyon, ganoon, pero ang totoong may kapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. Kaya huwag ka nang makikihila ng lubid, kapatid. The faith of this woman was rooted in Jesus' power. Hindi po talaga totoo doon sa kanyang damit. And I will be healed. Yun ang kanyang expectation. And what else? Of course, kapag nilagak mo yung pananampalataya sa ating Panginoon, kagaya ng babaeng to, siya ay naka-experience ng healing. Immediately, her bleeding stopped. Merong healing. No? At nakikita ng Panginoong Hesus kung sino yung taong merong tunay na pananampalataya. Later, malalaman natin, ano ba yung tunay na pananampalataya?
Okay, so pangalawa, ano ba matutunan natin sa babaeng ito? About the power of Jesus Christ. No? In verse 30, same chapter, at once, Jesus realized that power had gone out from him. No? At nung binabasa ko to, wow, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay lumabas sa kanya. Ibig ba sabihin, nabawasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus? Ano ba ibig sabihin nito? No? In Hebrews chapter 13, verse 8, tignan po natin, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Wala pong pagbabago ang ating Panginoong Hesus. Hindi po nababawasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So ano ba ibig sabihin nitong power had gone out from Him? Ano ba ibig sabihin nito? Kapatid, kapag nakita ng Panginoong Hesus yung tunay mong pananampalataya, God's power contacts with her faith. Yung tunay mong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sasalubungin ng kapangyarihan ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin niyan. Hindi po nabawasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. And what else? May purpose ang ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus, sa iyo at sa akin, ikaw ba ay may naranasan tungkol sa ating Panginoong Hesus? Natulungan ka sa iyong problema, napagaling ka ng ating Panginoong Hesus, at meron pong purpose ang ating Panginoon. Niligtas ka ng ating Panginoong Hesus, meron pong purpose ang ating Panginoon. Tingnan natin ano ba ang purpose ng Panginoong Hesus sa babaeng ito. In verse 30, at once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" At alam niyo po, sa sandaling ito, ang ating Panginoong Hesus ay papunta po sa bahay ni Jairus. Ito po yung synagogue ruler. Ang sabi niya, Lord, sabi ni Jairus, ang aking anak ay malubha at mamamatay na. Pwede bang pumunta ka sa bahay, ipatong mo ang iyong kamay at upang siya ay gumaling at mabuhay. So papunta doon ang ating Panginoong Hesus at kasama ang mga crowd nito. Kasama ang mga crowd at mga crowd nito ay nagsiksikan sa paligid ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang mga crowd na to ay humihipo din sa ating Panginoong Hesus. Humihipo din ang mga tao. Pero bakit sabi ng Panginoon, "Who touched my clothes?" Bakit sininggle out niya ang babaeng ito? Why? Itong mga crowd na to kasi sila ay sumusunod lang sa ating Panginoon dahil meron silang makuha sa ating Panginoong Hesus. Pang sarili lang. Baka magpakain ulit ang ating Panginoon. Sige, sumunod tayo. Mga blessing lang ang gusto, kaya sumusunod sa ating Panginoong Hesus. And what else? For curiosity, kaya sumusunod ang mga taong ito. Gustong makakita ng miracles. At yung iba, nakikimarites lang. Wala lang. Walang magawa sa bahay. Punta tayo doon. And ano ba ang purpose ng ating Panginoon? Balik tayo ulit sa chapter 3. For He had healed many so that those with diseases were pushing forward to touch Him. Dami namang humipo sa ating Panginoon eh. Maraming humipo sa Kanya. Pero bakit binigyan ng pansin ng Panginoon ang babaeng ito? Bakit kaya? Who touched my clothes? Alam niyo po, ang ibig po sabihin nito, hindi lahat ng tao na nakikikrowd sa ating Panginoong Hesus ay may pananampalataya. Alam na alam ng Panginoong Hesus kung sino lang yung taong may tunay na pananampalataya. At kapag ikaw ay may tunay na pananampalataya, bibigyan ka ng pansin ng ating Panginoong Hesus. At bakit, anong purpose ng Panginoon? Pinili ang babaeng ito for a purpose. Kapatid, ikaw ba ay pinili ng Diyos? Amen. Sa dinabi-dami ng tao sa buong mundo, bakit Kanya iniligtas? Why? Dahil may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Kaya huwag kang matutulog dito. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. Lalaman natin yan. And ano ba ang purpose ng Panginoon? Bakit ako pinili? No? In verse 33, then the woman, knowing what had happened to her,
Alam niyo po, ang babaeng ito ay naka-experience ng miracle ng ating Panginoon. Ikaw ba ay naka-experience ng miracle ng Panginoon? Amen! Yung pagliligtas lang sa atin ng Panginoon, isang napakalaking miracle na ginawa ng ating Panginoong sa atin. At ganun ang nangyari sa babaeng ito, naka-experience ng miracle, ibig sabihin, nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Yesus. It's a divine encounter. Kagaya kay Paul, siya ay na-encounter ng ating Panginoon. Naka-experience siya ng miracle. At kapag ikaw ay naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, hindi pwedeng hindi ka tuturuan ng Panginoong. Ano ba itinuro ng Panginoon sa babaeng ito? Came and fell at His feet. Tinuruan siya ng humility. Babaeng ito. Ikaw ba ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus? Sa ayaw at sa gusto mo, kapatid, tuturuan ka ng Diyos ng humility. At kung ayaw mo magpaturo ng humility, God can use suffering just to humble you, kapatid. At huwag na nating hintayin yun, kapatid. Masakit ang pamalo ng Diyos. Kagaya ng babaeng ito, tinuruan niya ng humility. And what else? Trembling with fear, tinuruan ng Diyos ang babaeng ito ng reverence and respect. Ito yung banal na pagkatakot sa ating Panginoong Yesus. At nung na-encounter ng babaeng ito ang ating Panginoong Yesus, merong transformation. Yung humility and respect sa ating Panginoong Yesus. Kaya ikaw, kung ikaw ay totoong nakilala mo ang Panginoon, itra-transform ang iyong attitude, ang iyong karakter. Imomold niya yung karakter mo sa ayaw at sa gusto mo. Hindi pwedeng sabihin mo, ganito na talaga ako. No. Mula pagkabata, ganito na talaga ako. Mataray na ako. No. May babaguhin ang Panginoong Hesus sa iyo. And what else? Told him the whole truth. May ginawa sa iyo ang Panginoon, may ginawa ang Panginoong Hesus sa babaeng ito. Inilabas ng Panginoon ang babaeng ito. From the crowd, inilabas niya. Why? Gusto niyang i-testify niya. I-testify mo ang ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo. In front of everyone. Kasama yung mga crowd. You have to testify. Maging witness ka kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Yun po ang purpose ng Panginoon. Inilabas niya ang babaeng ito. Pwede naman ang Panginoong Hesus, total, nakuha naman ng babaeng ito ang healing. Pwedeng magtuloy-tuloy na lang. Ignore na lang ang babaeng ito. Pero huminto ang Panginoon, binigyan niya ng pansin ang babaeng ito. At kapag ikaw ay sinishare mo ang kabutihan ng Panginoon, testify ka about the goodness of God, you are actually giving glory to God. Gino-glorify mo ang ating Panginoon. Kapatid, ang tanong, may ginawa ba ang Diyos sa buhay mo? Huwag mong sarilinin yan, kapatid. Huwag mong sarilinin yan. Gusto mo pang madagdagan pa ang kabutihan gagawin sa iyo ng Panginoon. Of course, ako gustong-gusto ko. Kaya gusto kong ipamalita sa labas, sa iba, ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay. At kapag nalugod ang Panginoon, wow! Totoong witness itong anak ko na to. And let's move on. Ano ba ang purpose ng Panginoon? In verse 34, He said to her, "Daughter." Ano po? Tinawag ng Panginoong Hesus ang babaeng ito ng daughter. Pwede niya naman tawagin ang babaeng ito ng woman. Or sa panahon natin, pwede niyang tawagin ng Miss or Mrs. Kagaya ng pagtawag ni Jesus Christ sa kanyang mother, woman. Nabasa niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Tawag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mother, woman. Inihabilin niya ang kanyang mga disciples. Pero bakit tinawag ng Panginoong Hesus ang babaeng ito ng daughter? Ang nakita ng Panginoong Hesus sa babaeng ito ay isang hindi lang ordinary na pananampalataya. It is a saving faith. So, she was accepted into the family of God.
because of her genuine faith. Wow. And what else? Ano ba purpose ng ating Panginoon? In John chapter 1, verse 12, yet to all who did receive Him, Jesus Christ, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Daughter of God, son of God. Kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. And what else about the peace of Jesus Christ? In verse 34, He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Ibig sabihin, ang kanyang kapayapaan sa community, sa kanyang sarili, ay na-restore. No? Pwede na siyang makihalubilo sa tao, pwede na siyang pumasok sa templo, pwede na siyang pumasok sa synagogue, pwede na siyang magsamba. Makikihalubilo na sa kanyang kamag-anak, sa kanyang pamilya. Wow, sayang naman, hindi mo ma-absorb ang pagpapala ng Panginoon kung dito ka lang matutulog. Wow, sayang. Sana nag-stay ka na lang sa bahay. And what else? Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang kapayapaan sa kanyang sarili. Wow. Wala na siyang alalahanin sa kanyang sakit, di na siya gagastos. Karoon na siya ng peace of mind na. And what else? Ito lang mas importante na reconcile na siya. Tayo bilang makasalanan, no? Tayo ngayon ay nag-reconcile na sa banal na Diyos into the family of God. And ano bang totoong pananampalataya? Actually, ngayon pa lang tayo nag-uumpisa. Introduction pa lang kanina yon. Kala nyo patapos na. Ngayon pa lang nag-uumpisa. What is true faith? True faith, it requires risks. Ano ba ibig sabihin nito? Kung meron kang totoong pananampalataya, no, ihakbang mo yan kahit merong nakasalang na panganib, kahit may panganib, ihakbang mo yung pananampalataya. No? Tingnan natin sa babaeng ito. Ano ba ibig sabihin nito? No? In verse 28, because she thought, if I just touch His clothes, if I just touch His clothes. At kapag ang babaeng ito, hinipuan ng ating Panginoong Yesus at nalaman ng Panginoong Yesus na hinipuan siya ng may pagdurugo ang babaeng ito, pwedeng magalit ang Panginoong Yesus sa kanya dahil magiging unclean na rin ang ating Panginoong Yesus. At ganun din ang mga tao pag nalaman ng mga tao na nakikipagsiksikan ang babaeng ito, pwedeng magalit ang mga tao sa kanya. At kasi magiging unclean na rin sila at pwede siyang batuhin ang babaeng ito. Nevertheless, this woman took the risk. Inihakbang niya ang kanyang pananampalataya. And same with Peter, ito po yung pagkakataon ng ating Panginoong Hesus ay naglalakad sa tubig, no? At ang kanyang mga disciples ay natakot. Natakot, no? Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon, ako ito. So sabi ni Peter, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Kung ikaw, totoo yan, Panginoon. At sabi, ang sagot ng ating Panginoon, come. Ito po ang command ng ating Panginoon. Come. Come. Kapatid, meron bang command sa iyo ng Panginoon? Tingnan natin. At ano po ang sagot ni Peter? Ano po ang ginawa ni Peter? Then Peter got out from the boat. Ano po ang ginawa ni Peter? Nung sinabi ng Panginoong Yesus, come. Peter took the risk. Ano ba ang panganib? Ano ba ang risk na sa suungin ni Peter? Pwede siyang malunod. Pwede siyang malunod. Very risky. Nevertheless, Peter took the risk. At inihakbang niya ang kanyang pananampalataya.
Inihakbang niya ang kanyang pananampalataya. Kapatid, meron bang inuutos sa iyo ang Panginoon? Alam mo ba na may inuutos sa iyo ang Panginoon mula nung nakilala mo siya? May inuutos sa iyo, Panginoon. Ano yon? Come and follow me. Deny yourself. Come and follow me and I will make you fishers of men. Lahat tayo. I will make you fishers of men. At alam niyo po, hindi po madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Sa totoo lang, hindi po madali. Sa totoo lang. Why? Kapag ikaw ay totoong followers ni Jesus Christ, believer of Jesus Christ, God will demand something from you. At ano yon? Kapag ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon, hihingin niya ang iyong oras. Ay yung time. Minsan, pupunta ka sa gawain ng Panginoon, iiwan mo ang iyong labahan. Ay yung trabaho sa bahay. And minsan, pati trabaho mo, kailangan mo isacrifice para sa gawain ng Panginoon. Sa totoo lang. Very risky ang sumunod sa ating Panginoon. And what else? Ide-demand ng Diyos sa iyo ang iyong treasure, ang iyong pera. Alam niyo po, kapag kami po ay nag-evangelize, makaka-encounter kami ng mga nagtitinda. No? Titinda. At minsan, kailangan mong bumili. Kahit hindi mo kailangan yung produkto, kailangan mong bumili. Why? Gusto mo lang makapag-initiate ng conversation. Gusto mo lang maipasok ang salita ng Diyos. Maglalabas ka ng sarili mong pera. Alam niyo po, yung nabili kong pampahid ng sakit sa likod, hanggang ngayon di pa nabubuksan, di pa nagagamit. Isang matanda. Why? Gusto lang nating maipasok ang salita ng Diyos. Maibahagi ang Panginoong Hesus. And what else? Bibigay sa iyo, hingin sa iyo ang iyong talent. Wala akong talent. May boses ka, kapatid. Gamitin mo yan para sa kaharian ng Diyos. Ang mga disciples, sila ay ordinary na mga mangingisda. Pero sila ay trained ng ating Panginoong Hesus for 3 years bago sila binitawan. At kung wala, alam mong, kung sa tingin mo ay wala kang talent, lahat tayo ay binigyan ng talent. Kapatid. At kung sa tingin mo wala, i-equip ka ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo sa sarili mong talino, kundi i-equip ka ng banal na Espiritu. Siya ang magtuturo sa iyo, kapatid. Basta willing ka lang, ihakbang mo lang ang iyong pananampalataya. Kahit sa tingin mo ay lugi ka. Kahit sa tingin mo, kapatid, nawala ang oras mo, nawala ang pera mo, tingin mo, lugi ka. Gayon pa man, kapatid, ihakbang mo lang yung pananampalataya. Why? Kapag inahakbang mo yan, hindi ka lugi. Sa totoo lang, hindi ka lugi. Why? Kagaya ng babaeng ito, inakbang niya ang kanyang pananampalataya. She took the risk. At anong nangyari sa kanya? Naka-experience siya ng miracle. And same with Peter. When he took the risk, naka-experience siya ng miracle. Kapatid, gusto mo bang ma-experience ang miracle ng Panginoong Hesus? Amen. Ihakbang mo yan. Ihakbang mo yung pananampalataya. Maglingkod ka sa Panginoon kahit sa tingin mo ay lugi ka. Ihakbang mo lang yan. Hinihintay ka ng ating Panginoon. May purpose ang Panginoon bakit pinili ka, kapatid. Gagamitin ang buhay mo. Ihakbang mo lang. At kapag nakita ng Diyos yan, ipapakita naman ng Diyos kung sino siya sa iyong buhay. May experience mo ang kanyang miracle, ang kanyang blessing sa iyong buhay. And what else? What is true faith? Kapag nakita ng Diyos na meron kang totoong pananampalataya,
bibigyan ka ng atensyon ng ating Panginoon. In chapter 30 verse and 31, once Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can ask, 'Who touched me?'" Marami namang humihipo sa ating Panginoon. Pero ano ang binigyan ng pansin ng Panginoon? Itong babae na to. Na-single out ang babaeng ito. Why? Kilalang-kilala ng Panginoong Hesus kung sino lang yung tao na merong totoong pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Hindi lahat ng tao na nakikikrowd sa ating Panginoong Hesus ay nakikitaan ng Diyos ng pananampalataya. Marami namang humipo sa Kanya. Pero bakit binigyan niya ng pansin ang babaeng ito? Wow! May nakitaan ang Panginoong Hesus sa babaeng ito. At ano yon? Ang kanyang pananampalataya. Humakbang sa kanyang pananampalataya. At kapag nakita ng Diyos yan, Jesus will stop and give you His attention. Huminto, papunta sa bahay ni Jairus. Binigyan niya ng pansin ang babaeng ito. Because of her faith. Yung mga iba, natanggap nila yung totoo, natanggap nila yung mga healing nila. Pero hindi niya binigyan ng pansin. Gusto niyo ba yun? Kagaling ako, then tapos na. No. Ako gusto ko yung attention ng Panginoon. Gusto ko yung presensya ng Panginoon. Hindi lang yung blessing, kundi yung presensya mismo sa aking buhay. Marami naman. Nakikrowd ang tao. Why? Merong blessing lang. Gusto lang sa blessing. And what else? What is true faith? Makikinig sa iyo ang ating Panginoon. In verse 33, she told him the whole truth. Kapag meron kang totoong pananampalataya, makikinig sa iyo ang ating Panginoong Hesus. Kahit maghapon, magdamag ka pang magsumbong sa Kanya, makikinig sa iyo ang ating Panginoon. Why? Because of your faith. Because of my faith. Because of her faith. Makikinig sa iyo. Hindi magsasawang makinig sa iyo ang ating Panginoon. Kahit maghapon ka pang magkwento siguro sa Kanya, Lord, alam mo, kanina, may nakasalubong ako sa kalsada, muntik na akong mapaaway. Susumbong. At makikinig sa iyo. Buti na lang, Panginoon, pinigilan mo ako. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Nakikipagkwentuhan ka, nagsusumbong ka sa Kanya. In John chapter 9, verse 31, we know that God does not listen to sinners. He listens to godly person who does His will. Meron ka pananampalataya, kapatid? Samahan mo ng aksyon ang iyong pananampalataya. Faith in action, and this is obedience. Why? Because faith without action is dead. Alam na alam natin yan. Alam na alam natin yan. Kaya hindi sapat lang yung pananampalataya. Kailangan mong ihakbang yan. Kailangan merong aksyon. Kung kine-claim natin na meron akong pananampalataya pero wala kang ginagawa, tanungin natin ang ating sarili, may totoo ba akong pananampalataya? And what is true faith? True faith restores. In verse 34, he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Ano ba ang nagpagaling sa babaeng ito? Ang kanyang bang paghipo? Sabi niyan, your faith has healed you.
Ang damit ba ng Panginoong Hesus ang nagpagauling sa babaeng ito? Very clear na sinabi ng ating Panginoong Hesus, your faith has healed you. Kaya wag na kayong maghipo-hipo ng tuwalya. Wag na kayong makipagsiksikan na humila ng lubid. Wala pong kapangyarihan doon. Ang kapangyarihan, nasa iyong mga kamay, pag meron kang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano bang na-restore sa babaeng ito? Be freed from your suffering. Lahat ng issue, lahat ng kanyang problema, karoon ng recovery. Because of her faith, true faith. Wow. At tinatawag natin itong suffering. Ang tanong ko, kapatid, sino ang may gusto ng suffering? Challenge. Challenge. Sino yung gusto ng suffering? Ayaw natin lahat yan. Gusto nyo? Sino yung gusto? Ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Sabihin nyo lang kung gusto nyo, ibibigay ko sa iyo. At ayaw natin yan, suffering. Pero, this morning, this time, kapatid, listen to this. Lahat tayo ngayon ay mag-i-imagine sa babaeng ito. Ilagay natin yung sarili natin sa babaeng ito. At ito ang tanong. Ang tanong, kung ang babaeng ito ay hindi naka-experience ng suffering, naging maayos ang buhay, walang sakit, maraming pera, walang problema sa buhay, kung ang babaeng ito ay hindi naka-experience ng suffering, lumapit kaya sa ating Panginoong Hesus na may pananampalataya? Lumapit kaya sa ating Panginoong Hesus, humingi ng kagalingan ng tulong? Kung ang babaeng ito ay walang problema sa buhay, maayos, malakas, mayaman, experience niya kaya ang kapangyarihan ng ating Panginoon? No. Kung ang babaeng ito ay hindi naka-experience ng suffering, karoon kaya siya ng kapayapaan sa sarili niya? Yes, mayaman ka, pero wala kang kapayapaan. Ginawad kaya ng Diyos ang kapayapaan na nagbumula sa ating Panginoong Hesus? Kung walang suffering ang babaeng ito, nalaman niya kaya ang purpose niya sa buhay, purpose niya sa Diyos at purpose ng Diyos sa kanyang buhay? Kung walang naging problema ang babaeng ito, wow! At ano ang mai-conclude natin dyan, kapatid? Ayaw natin ng suffering, pero nakikita natin ang suffering pala. It's the best meeting place with Jesus Christ. At marami na tayong testimony na ang mga tao, nung sila ay nag-suffer in life, nagkaroon ng matinding problema sa buhay, saka sila nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Tama ba yun? At isa na ako doon. Saka ako lumapit sa Panginoong Hesus. Nagkaroon ako ng matinding problema sa buhay. Wala siyang divine encounter kung walang hindi dumaan sa suffering ng babae ito. At kapatid, sometimes suffering is a blessing in disguise. Ayaw natin ng suffering, pero sa suffering pala, meron pala nakakaloob na blessing. May nakahanda pala ang Panginoon Diyos kapag ikaw ay nasa loob ng suffering. Meron palang treasure doon. Kailangan ko lang magtiis. Pero iniiwasan natin yan. And ikaw ba ngayon ay nasa desperate situation na? Ikaw ba ay
nakaka-relate sa babaeng ito? Financial, sagad na, broke na, physical, pag-asa, may sakit, nasa dead end ka na, helpless, lahat na ng tao na hingat mo na, hopeless ka na, desperate situation, matagal na ang iyong iniinda, kapaitan sa buhay, problema sa buhay, sasakit ka. And alam niyo po, ito po yung painting ni Michelangelo sa ceiling ng Sistine Chapel in Rome, Italy. At ang title ng painting na to ay The Creation. Makikita natin si Adam and God. No? Si Adam, gusto niyang i-reach out ang Diyos. At ang Diyos naman gusto niyang i-reach out ang tao. But, dahil makasalanan ng tao, kung mapapansin nyo, hindi nag-touch. Hindi nagpang-abot ang kanilang mga daliri. Now, tayo, kapag tayo ay namang problema, sa lowest part ng ating buhay, gusto rin natin kahit yung hipo man lang ng Diyos. Alam niyo po, nung ako ay nasa lowest ng aking buhay, ako po ay nagpatira pa, basang-basayan, umiiyak. Sabi ko, Lord, gusto ko lang maranasan yung physical touch. Sabi ko, Lord, pwede bang apakan mo ang aking ulo? Itiin mo, sagad mo na, Lord. Desperate. Maramdaman ang hipo ng Diyos. And of course, hindi naman natin maramdaman yan. Why? Wala na ang ating Panginoong Jesus physically. Pero kagaya ng babaeng ito, ano ang nagpagaling sa kanya? It is her faith. Hindi naman talaga totoo yung physical touch. Sabi ng ating Panginoong Jesus, more blessed are those who have not seen me and yet believe. Hindi naman talaga yung physical touch. Paano natin maabot ang ating Panginoon? It is by faith. Kagaya ng babaeng ito. It is only by faith. Upang maabot natin ang puso ng Panginoong Jesus. At ano ang totoong faith? Kailangan mong lumabas lang sa iyong comfort zone, kapatid. Kailangan mong ihakbang ang iyong pananampalataya kahit may panganib, kapatid. Kahit di mo alam kung ano ang kinabukasan. Basta narinig mo ang utos ng Panginoong Jesus, come. Kailangan mo lang magtiwala. Kahit tingin mo parang hindi ka nun. Wala naman nangyayari. Pero tinitignan ng Diyos, kilala niya kung sino yung totoong mananampalataya. Pambihira ang anak ko to, walang-wala na, nagbibigay pa ng pangkain ng mga builders. Pambihira ang anak ko ito, nag-evangelize kahit busy rin sa trabaho. Nalulugod doon, Panginoong Jesus, kapag inihakbang mo ang iyong pananampalataya. At ano ang totoong pananampalataya? Di pananampalataya ka, samahan mo ng action. Kailangan mong ihakbang. Why? Because faith without action is dead. Baliwala lang. Ihakbang mo yan, kapatid. Gusto mo maranasan ang miracle ng Panginoong Jesus? Ihakbang mo yan. Kahit di mo pa nakikita sa labas ng pader na yan. Sa labas nito, hindi mo pa nakikita. But, pag nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, alam mo mayroong pagpapala. Alam mo may pagpapala. Kapag ikaw ay sumunod. Alam na alam mo. Alam na alam mo na hindi ka lugi.
Why? Kasi ang Diyos ang nag-utos sa iyo. Come. Come. Deny yourself. You have to deny yourself. Papakita naman ng Diyos kung sino ka. Ayaw ko na lang ulit-ulitin yung testimony ko sa buhay. Ayaw na. Pero alam nyo na. Pananampalataya, kapatid. Pananampalataya. Lumabas ka sa comfort zone mo. Lumabas ka. Sumunod ka sa ating Panginoon Yesus. Amen. Tayo manalangin. Lord, Father God, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon Lord God. Salamat sa reminder, Lord. Give us the strength, Panginoon Lord God, na maihakbang namin ang aming pananampalataya. Totoo, Panginoon, mahirap. Pero dahil sa salita mo, Panginoon, na come, Lord, ihakbang namin ang aming pananampalataya, Lord God. Kahit di namin nakikita ang bukas. Dahil ang bukas, Lord, hawak ko na, Panginoon. Nandun ka na sa bukas, Panginoon. Gusto mo lang sumunod kami sa iyo, Panginoon, Lord. Ihakbang ang aming pananampalataya, Lord God. Lord, maraming salamat sa umagang ito. And this we pray in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, palakpakan natin, Panginoon, at tayo pa ito ngayon. Offering time. Taas po natin at atin pong ipanalangin. Lord, Father God, maraming salamat, O Diyos, dahil naging faithful ka sa aming buhay. Salamat sa kalakasan araw-araw na binibigay mo sa amin upang kami ay makapaghanap buhay, Panginoon. Ang lahat ng ito, kalakasan na ito ay galing sa iyo, Ama, Panginoon, Lord. Salamat dahil ikaw naging faithful na Diyos namin. Bagamat hindi kami faithful sa iyo, Lord God, nandiyan ka pa rin, Panginoon, Lord God, na umaalalay sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tanggapin niyo po ang aming tithes and offering. Lord God, hindi po ito yung sobra-sobra namin, Lord God. Kundi ito yung the best namin, Panginoon, Lord God. Kaya ibigay namin yung the best namin para sa iyong gawain dito sa barangay sa Lawak, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, parampakan natin ang Panginoon. At natin po
isara. Isara na po natin sa panalangin ang gawain na to. Lord, Father God, we thank you, we praise you, and worship you, Lord Jesus Christ. Lord, please, O God, nandito ang iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Patuloy mong ingatan, pagpalain, Panginoon, Lord God, protektahan, Panginoon, at sa paglabas namin sa iyong sanktuaryo, Panginoon, kami ay haharap muli, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, ng pagtatrabaho. Lord, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God, at bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na maikwento ka namin sa iba, Panginoon, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, na yung liwanag mo ang makita sa aming buhay, Panginoon. And Lord God, we believe marami ka pang gagawin sa aming buhay. Hindi ka patapos sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw ang maghari sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Lord, kahit yung mga mahal namin sa buhay, hindi namin nakakapiling, Panginoon, i-extend mo rin ang iyong pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat. Ito ang aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ating pong itaas ang ating kamay at ating pong tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Church of God says, Amen and amen. God bless you, church.